Great love daw ay ang taong sobra mong minahal pero hindi naging sayo sa huli. Siya yung kahit lumipas na ang mahabang panahon ay nananatili pa rin siya sa iyong puso at hindi mo siya makalimutan. Ngunit paano kung ang taong minahal mo ng sobra na matagal nang nawala ay muli mong natagpuan? Handa ka bang ipaglaban siya kahit nararamdaman mong muli siyang mawawala at magpapaalam? Hindi ka na naghihintay ng sorry. Hindi dahil hindi ka nasaktan. Hindi dahil hindi mahalaga ang mga nangyari. Kundi dahil napagod ka nang maghintay sa isang bagay na baka hindi na talaga darating. Matagal mong inisip na ang sorry ang magpapagaling sa'yo. Na kapag narinig mo yun, gagaan na ang lahat. Pero habang tumatagal, napagtanto mo, baka hindi yun darating at baka hindi mo rin kailangan. Ang kapatawaran ay hindi para sa kanila. Ito ay para sa iyo. Hindi mo kailangang maintindihan na bakit nila nagawa ang mga nagawa nila. Minsan, sapat nang tanggapin na may mga taong hindi kayang mahalin ka sa paraang kailangan mo. Pinatawad mo sila, hindi para magbalikan. Hindi naman para magkaayos, kundi para makalaya ka na rin sa bigat na matagal mo nang pinapasan. At mapapansin mo na hindi instant ang ginhawa. Pero may katahimikan. At sa unang pagkakataon, hindi ka nagalit. Pagod ka na lang. At handa ka nang magpatuloy. Dito na tayo sa beach resort. Gising na girl, tara na. Sagot naman ni Jane na kaagad na nagpamulat ng mga mata ni Michelle. Oh my God, nandito na nga tayo. Nilalas ni Michelle nang makababa siya ng kotse at makita ang paligid. Yes, Michelle. Pagkatapos ng ilang oras na biyahe natin, sa wakas ay nandito na tayo sa pinakamalaking beach resort ni Jonah sa Zambales. Sabi naman ang isa pa naming kaibigan na si Ron. Wow, ang ganda talaga dito. Mahangang sabi ni Michelle. O ano Michelle? Ito na yung request mo. Gusto mo ng white sand, hindi ba? Tapos sobrang linaw ng tubig, saka maganda ang view. Kasi sabi mo, magpipicture ka ng bongga. Yung pang post sa mga social media account. Hindi ko na natapos pa ang sinasabi ko dahil sa mahigpit na pagyakap sa akin ni Michelle. Saglit akong napasinghap at pigil ng ngumiti. Ang sarap naman kasi talagang yumakap ni Michelle. Grabe Jonas, thank you talaga, ang sabi ni Michelle nang kumalas na mula sa pagkakayakap sa akin. Wala yon, ang sabi ko naman sa iyo akong bahala sa white beach request mo. Saka di ba mahilig ka sa seafoods? Tanong ko. Sobra, bakit mo natanong? Pagbabalik niya ng tanong sa akin. Guess what? May palengke malapit dito. Diyan lang sa tabi maraming tindang mga sariwang lamang dagat. Nakangiting pagbibida ko. Hala, talaga ba? Meron bang tinitindang luto na? Muling tanong niya. Ano ka ba? Meron tayong portable stove dyan. At iba pang mga gamit pang luto. Mas enjoy kapag tayo ang nagluto.
Nakangiting sagot ko pa. OMG, seryoso? Magluluto tayo? Na-excite na bulalas niya. Yap, para mas ma-enjoy natin ang buhay dito sa tabing dagat. Sagot ko naman. Nice one, tol. Iba talaga to si Jonas. Prepared na prepared. Pangaasar ni Ron. Nakahalata na rin kasi siya sa mga banat na ginagawa ko kay Michelle. Jonas, thank you talaga ha. Nakaka-excite naman tong barkada outing natin. Feeling ko sobrang mag-i-enjoy talaga ang lahat. Thanks ulit Jonas ha. Ang galing mo mag-organize. Natutuwa ang sabi ni Michelle na muli akong saglit na niyakap. Siyempre naman. Basta para sa basta para sa tropa. Para sa ating lahat ang effort kong ito. Medyo nauutal na sagot ko dahil muntik na akong madulas sa gusto kong sabihin. O sige Michelle, halika na at gustong gusto ko nang lumusong sa dagat. Singit pa ni Jane. O sige tara na guys. Yaya naman ni Michelle. Mauna na kayo Jane, Michelle. Uy Ron, tulungan mo na muna akong mag-asikaso ng mga ibang gamit. Lalo na yung pang setup ng tent. Utos ko kay Ron na kaagad naman niyang sinunod habang sina Jane at Michelle ay kaagad na pumunta sa may tabing dagat. Hindi ko tuloy mapigilan ang sarili ko na mapangiti habang pinagmamasdan. Mula sa malayo ang magandang mukha ni Michelle. Uy pare, malayo na sila. Pwede ka nang kiligin dyan. Pigil na pigil ka pa eh. Pangaasar naman ni Ron. Sira ulo, anong kilig ang pinagsasasabi mo dyan? Natatawang singhal ko sa kanya bago kaagad na binawi ang tingin mula kay Michelle. Sus, kunwari ka pa. Halatang halata naman kung paano at kanino ang effort na ginagawa mo para sa tropang sinasabi mo kanina. Pasikat ka pa pero kay Michelle mo lang naman gustong gawin to eh. Pangaasar pa niya. Ang dami mong alam. Ang mabuti pa, tulungan mo na lang akong ibaba itong ibang gamit natin. Pagdi-deny ko naman. Ano? Nililigawan mo na ba siya? Nakangising tanong niya. Ha? Anong nililigawan ang sinasabi mo dyan? Napapailing na tanong ko. Okay sige, ibahin ko ang tanong ko ha. In love ka na kay Michelle no? Muling pangaasar niya pero hindi kaagad ako nakasagot. In love ka na sa best friend ng ex-girlfriend mo, tama? Muling tanong ni Ron. Hindi ikaw talaga pare. Kahit kailan napakamalisosyo mo. Wala akong gusto kay Michelle, okay? Lalong hindi ako in love sa kanya. Ganito lang talaga ako sa mga tropang babae. Depensa ko naman. Bakit kay Jane hindi ka naman ganyan? Tinulungan mo pa nga akong bulihin siya hanggang sa mapikon eh. Pero kay Michelle, ang lambing-lambing mo pare. Pangaasar pa niya. Hay nako Ron, pwede ba? Huwag ka lang masyadong maraming tanong. Oo, magaan ang loob ko kay Michelle pero hanggang magkaibigan lang kami. Tapos, pagdi-deny ko pa. Papa Dudut, Mr. In Denial ako lagi sa tuwing tatanungin ako ng mga kaibigan namin. Lalo na nga ang mapang-asar na si Ron. Pero sige, aaminin ko sa inyo na oo, in love na nga ako that time kay Michelle. Ang sarap niya kasing kasama, ang simple niyang babae. Masaya ako kapag napapasaya ko siya. Kaya ayon, tinamaan ako sa matalik na kaibigan ng ex-girlfriend ko. May problema ba tayo doon? Tingin ko'y oo. Lalo na nga kapag nalaman ng ex-girlfriend ko na may something kami ni Michelle. Dagdag mo pa yung ideya na hindi maganda ang naging paghihiwalay namin. Nagloko kasi ako Papa Dudut. Alam kong mali pero nakarma at natuto naman ako. Kaya nung gusto ko nang subukang magmahal ulit, parang medyo pinahirapan ako ng tadhana. Madalas ako mag-overthink kung paano kapag gusto rin ako ni Michelle. Paano kung in love din siya sa akin? Halata rin naman kasi sa mga pinapakita niya sa akin. Hindi niya lang din siguro maamin. Pero syempre Papa Dudut, delikado pa rin mag-assume.
Ito kasing si Michelle mukhang affected pa rin sa previous relationship niya. Niloko rin kasi siya ng ex-boyfriend niya. Kaya hindi ko tuloy alam kung broken lang ba siya. Kaya din siya game sa kung ano man ang meron sa amin. O talagang may nararamdaman na rin siya para sa akin. Pagkatapos ng pag-outing naming apat sa beach, nasundan pa ang mga oras na magkasama kami ni Michelle. Kaya naman naramdaman ko na mas nagiging close pa kami. Lalo na kung dalawa na lang kaming lumalabas. Masaya naman kasama ang buong barkada pero mas masaya kapag kaming dalawa lang ni Michelle ang magkasama. O anong meron, bakit pangiti-ngiti ka dyan? Nagtatakang tanong ko habang pinagmamasdaan si Michelle na nakatitig sa akin. Nakatambay kami noon sa isang coffee shop na paborito kong puntahan. Wala lang. Nagtataka lang ako sa'yo. Kasi di ba pag weekend usually sa resto bar tayo nakatambay? Eh ngayon nasa coffee shop tayo. Nakangiti pa rin sagot niya. Kala ko naman kung ano yung pinagtataka mo dyan. Napapailing na sabi ko. Nagtataka lang din kasi ako sa trip mo ngayon eh. Malayata na nagsawa ka na sa alak at kape naman ang trip mo ngayon. Wika niya. Wala lang. Gusto ko lang magkape. Magkape habang kakwentuhan ka. Sagot ko naman. So gusto mo ng kwentuhan na walang halong espiritu ng alak, tama? Nakangiti pang tanong niya. Sobrang ganda talaga niya sa paningin ko kapag ngumingiti siya ng ganon. Yap, espiritu ng kape lang, sapat na. Para gising na gising at hindi lasing na lasing. At inong usapan lang, hindi ba mas enjoy yun? Sagot ko naman. Bakit? Hindi ba matino ang mga usapan natin kapag lasing? Bunot ang noong ni Michelle. Oo, lalo na kapag ikaw ang nalalasing, natatawa ang sagot ko. At bakit ako? Muling tanong niya. Siyempre, ikaw lang naman tong literal na magulo kapag tinamaan na ng alak eh. Yung tipong paiba-iba yung sinasabi kada inuman. Halimbawa na lang nung nakaraang nag-inom tayo sa birthday party ni Ron. Nalasing ka nun tapos nagwala ka pa sa galit kasi tumawag yung ex mo. Inaway ko pa yun, di ba? Natatawa ang sagot ko. Oo, tama na, tama na. Huwag mo nang bangitin yan. Ayaw ko nang marinig tungkol sa ex kong si Raulo. Saway niya pero nagpatuloy ako sa pagsasama. Tapos nitong nakarang linggo lang, yung lambing na di na tayo na paghihiwalay. Kaso, lahat ng yun ay akala ko nang wala.